Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Napabalita po mga kabunyog na inalis na raw sa gray list ang Pilipinas sa listahan ng maraming nagaganap na money laundering na hatid ng illegal na pogo dito sa ating bansa. Malaking kahihiyan ito kay Digong Duterte. Bakit ko po ito nasabi mga kabunyog? Dahil po mga kabunyog, sinisiulit ng Administrasyong Marcos itong si Digong sa paglagay ng Pilipinas sa nasabing listahan. Dito ibinanggit ni Attorney Claire Castro na nilinis na raw ng Administrasyong Marcos ang ginawang kalat ni Digong noon dahil raw po nag-umpisa lang na malagay ang Pilipinas sa nasabing listahan dahil sa pagpayag ni Digong noon na maging legal na dito sa ating bansa ang nasabing pogo. Simula noon daw lumaganap ang money laundering dito sa ating bansa. Anyway, para po sa iba pang sinabi ni Attorney Castro, panoorin po natin ito. Opisyal nang inialis ng Financial Action Task Force o FATF ang Pilipinas sa gray list o listahan ng mga bansa na minomonitor dahil sa money laundering. Patunay ito ng pagsunod ng bansa sa mga pandaigdigang regulasyon laban sa money laundering. Dahil dito, inaasahang bibilis at mas magiging mura ang international financial transactions, lalo na para sa mga OFW. Mas mapapalakas din ito ang kumpiyansa ng mga investor na mamuhunan sa Pilipinas. Malaki ang naging papel ni Pangulong Marcos Jr. sa tagumpay na ito sa pamamagitan ng pagpirma niya sa Executive Order No. 33 at iba pang direktiba para matiyak ang agarang pagsunod ng bansa sa mga reforma. Pinuri ng mga opisyal ng gobyerno ang desisyon ng FATF. Good news po tayo ngayong araw na ito. Dahil sa pagpupursigi ng ating Pangulo ay napatanggal na po ang ating bansa sa Financial Action Task Force Gray List. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Nakita po ng Financial Action Task Force or FATF ang naging pagtatrabaho ng Administrasyong Marcos na magampanan ang obligasyon para matanggal o mabawasan ang mga gawaing nauugnay sa money laundering at pagpupondo sa terorismo. Ano po ba itong FATF? Isa itong independenteng organisasyon na binubuo ng 39 na miyembro na nagtatakda ng mga international na pamantayan upang labanan ang money laundering at ang propaganda ng terorismo. May mga bansa po na nailalagay sa blacklist or gray list. Kapag blacklist, ibig sabihin ay may significant strategic shortcomings o sobrang kakulangan upang sugpuin ang money laundering at terrorist financing. At kapag nasa gray list, ito ang mga bansang actively working with FATF para ma-improve ang anti-money laundering processes at kailangan na magawa ang mga action plans at rekomendasyon sa natatakdang panahon para maialis sa gray list. Naipasok tayo sa gray list noong Hunyo 2021 sa pamumuno ni dating Pangulong Duterte. Dahil sa una, kakulangan sa regulatory supervision ng gambling operations. Tandaan natin na mayagpag ang mga pogo noon. Pangalawa, weaknesses in the implementation of targeted financial sanctions na kahit may nababalitang anomalya sa mga transaksyon lalo na noong panahon ng pandemya, ay mukhang pinababayaan lamang. At pangatlo, delays in the implementation of Anti-Terrorism Act of 2020 kahit na napakalaki ng Intel at confidential funds noon. Nailagay nga tayo sa gray list noong 2021 matapos matukoy ng International Watchdog na 18 na kakulangan na dapat matugunan ng gobyerno para labanan ang money laundering at terrorism financing sa bansa. Pero dahil ipinag-utos ng ating Pangulo through the Executive Order No. 33 na kumilos agad-agad upang matanggal ang ating bansa sa gray list. Nakita ng FATF ang improvements ng Pilipinas patungkol sa money laundering and terror financing controls. Napakalaking accomplishment po ito ng ating Pangulo na matanggal nga ang bansa sa gray list. Kapag ka po ang bansa ay nailista sa gray list, mahihirapan po ang ating mga OFW sa kanilang mga remittances.
pati na po ang transaksyong pinansyal ng bawat isa o ng bansa ay maaari pong hindi payagan. Mahihirapan din po tayo makakuha ng foreign investors. Kaya dahil natanggal po tayo sa gray list, hindi na po tayo mahihirapan, lalong-lalo na ang ating mga OFW na magpadala ng kanilang remittances dahil maiiwasan na po ang pagbabayad ng napakalaking fees. At madali na rin po sa atin ang mag-inganyo ng mga foreign investors. Kakayanin natin, lalo na ng Pangulo, na linisin ang mga kalat na naiwan sa atin ng nakaraang administrasyon. Ipanalangin natin na mapanatili natin na hindi tayo muling mapasama sa gray list o blacklist ng FATF. Hindi titigil ang ating Pangulo na maisaayos at mapigil ang mga gawaing may kinalaman sa money laundering at terrorist financing. Maraming salamat para sa Bagong Pilipinas. Yan mga kabunyog, narinig po natin ang anunsyo nitong tagapagsalita ng Malacanang na si Attorney Claire Castro. Malinaw dito mga kabunyog, itong ginawa ni Digong na pagpayag dito sa mga taga-China na ipalaganap at gawing legal itong pogo. Nalagay po ang Pilipinas sa masamang reputasyon sa mata ng ibang bansa at nahirapan din ang ibang dayuhan na mamuhunan ng lubos dahil nga po sa ang Pilipinas noon ay nasa listahan ng talamak na money laundering. Grabe talaga mga kabunyog, hindi lang ang pag-utos na pagpatay ni Digong at pagpayag nitong angkinin ng China ang West Philippine Sea, pati rin pala itong paglagay sa ating sakahihiyan. Ginawa nitong matandang ito. Kaya po mga kabunyog, wag na po natin iboto itong mga kandidatong senador na iniendorso nito. Lalong-lalo na kung tumakbong Pangulo itong si Sara, dahil kung malala itong si Digong mas malala itong anak niya. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.